Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay araw ng kapistahan ni Jesus na Nazareno. Naging kapistahan na ito sa buong Pilipinas dahil laganap na ang devosyong ito. Hindi na lang ito debosyon sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Marami na mga Pilipino ang naniniwala sa Poong Nazareno sa buong bansa. Ang Poong Nazareno ay walang iba kundi si Jesus na nagpapasa ng krus para sa atin. Pinapasa niya ang mga kasalanan at ang mga problema natin. Hindi niya tayo pinababayaan. Kahit na nadarapa siya dahil sa bigat ng ating kasalanan, patuloy na niyang dinadala ito. Ito ay ang paglilingkod niya sa atin. Dito niya pinapakita ang kanyang paghahari sa atin. Hari natin siya. Hindi dahil sa pinamumunuan niya tayo. Hari siya dahil pinaglilingkuran niya tayo. Kaya ang damit na suot ng Poong Nazareno ay malahari. Hindi mapaghihiwalay ni si Jesus sa krus na dala-dala niya para sa atin. Ang krus ay ang tanda ng ating kasalanan. Ito'y isang parusa. Pero ito ay tanda din ng pagmamahal. Pagmamahal ni Jesus na patuloy na nagbubuhat nito para sa atin. Si Jesus ay tinatanda ng ahas na tanso na nakabitin sa mahabang kahoy sa gitna ng kampamento ng mga Israelita. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, dumating ang punto na nagsawa na ang mga Israelita. Nainip na sila sa mahabang paglalakbay. Pati na nga ang manna, ang tinapay na araw-araw binibigay sa kanila mula sa langit ay pinagsawaan nila. Imagine, pinagsawaan at inireklamo ang pagkaing binibigay ng Diyos. Nagreklamo ang mga Israelita. Nagalit ang Diyos sa katigasan ng kanilang mga puso.
Pinadalhan sila ng maraming ahas na makamandag. Marami sa kanilang tinuklaw at namatay sa disyerto. Noon lamang nila natanto na mali sila sa kanilang pagrereklamo. Pinakiusapan nila si Moises na ipagdasal sila sa Diyos na paalisin ang mga ahas na ito. Maamo si Moises. Pinakinggan niya ang mga tao. Nagdasal siya sa Diyos. Pinakinggan ba siya? Hindi at oo. Hindi siya pinakinggan. Hindi nawala ang mga ahas. Nandyan pa rin sila at patuloy pang tinutuklaw ang mga tao. Oo, pinakinggan ang dasal ni Moises. Nagpagawa ang Diyos ng ahas na tanso at ito'y inilagay sa mataas na tikin na kahoy at ito'y itinayo sa gitna ng kampamento. Kapag sino ang natuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso, hindi siya mamamatay. Maliligtas siya sa kanyang pananalig sa pagtingin niya sa ahas na tanso. Nandyan pa rin ang parusa, ang mga ahas. Pero ang ahas na tanso na tanda ng parusa ay magliligtas sa kanila kung sila ay manalig sa Diyos at tumingin sa ahas na tanso. Kung tayo'y nakakasala, darating ang parusa. Ang maraming masasamang nararanasan natin ay madalas dahil sa ating kapabayaan at pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ngunit hindi na magdadala ng kamatayan ang parusa. Mapapagaling tayo nito sa ating pagtingala at pagtingin kay Jesus na nakapako sa krus para sa atin. Ililigtas tayo ng ating pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Iligtas mo kami, Jesus, sa aming kasalanan. Ikaw at ang krus na iyong dala-dala ay paalaala sa amin ng pagmamahal mo sa amin. Lumalapit kami sa iyo, O Jesus, ang aming mahal na Poong Nazareno. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.